Alam ko lahat tayo ay meron ito sa kusina, dahon ng laurel, ginagamit natin ito sa adobo, minsan sa lechong paksiw or paksiw na pata at iba pang ulam. Pero sa iba, ginagamit to pang-akit ng swerte. At iba naman, ginagawa nilang proteksyon, di ba? At ewan ko nga lang kung totoo, at yan ang alamin natin ngayon, at alam ko curious ka kaya mo pinindot yung video na to. Dahil pag-uusapan nga natin, bakit nga ba maswerte ang laurel or bay leaf? Ayan, medyo maingay. At may katotohanan nga ba to? At saan to magandang ilagay? At paano to ginagamit ng mga naniniwala dito? Welcome to the world of plants where knowledge is your best tool. Dito sa Awit Checo, we make learning simple and cool. Magtanim at Chill lang tayo mga besya, ituloy nyo lang yung mga ginagawa nyo, kunin nyo lang yung headset nyo at pakinggan nyo ko para lang tong podcast. At yun nga, balikan natin yung topic natin about dito sa laurel. Akala ko kasi hindi nagre-record. Anyway, ayan, yung laurel, yun nga, balikan natin yung history natin nung mga sinaunang panahon pa, lalo na dun sa Greece at Rome, kung saan yung laurel ay kasi sumisimbolo ito sa victory and honor. In Tagalog, tagumpay at karunungan. At ito, yung laurel, ginagawa nilang corona. Tawag dito yung laurel wreath. 'Di ba? Makikita mo to sa mga leader ng lipunan natin. Yun, not sa atin, sa ibang bansa pala. Leader ng lipunan, yung mga politician, yung sa mga hari, ay yung mga nanalo sa laban, tapos yung iba yung mga makata, yan 'di ba? Yung laurel wreath. At dun sa ano din, sa statue din ni Julius Caesar, yan makikita nyo rin to. At kung nanonood kayo ng mga movie ng Gladiator, ano pa, yung Troy, yan, makikita nyo dun sa mga king na meron silang laurel wreath. Yun nga lang, hindi talagang dahon. Kumbaga gold na to yung corona nila na shinape na dahon ng laurel. So, kasi nga, yun nga, sinasabi nila kapag meron kang corona, feel mo na ang protected ka, feel mo ang husay-husay mo. At dito naman pumasok yung usaping feng shui, yung mga spiritual belief at yung mga pamahiin. Na yung laurel, nakaka-absorb to ng negative energy, nakakahatak to ng abundance, lalo na sa usaping pera at ginagawa din tong protection. May katotohanan nga ba? Let's be honest, di ba? Walang katotohanan to. Walang scientific proof na yayaman tayo. E di sana lahat tayo hindi na kailangan magtrabaho, no? Kasi I'm sure lahat tayo meron itong laurel sa kusina natin. Hindi na natin kailangan mag-work 8 hours a day. Hindi na natin kailangan ng OT. Yung mga nanay dyan, hindi na kailangan ng extra income. Di ba? Mawa-work from home. Kung ano yung magti-TikTok, mag-live selling, mga ganyan. Pero. Meron kasing psychological effect at symbolic effect sa mga taong may pinaniniwalaan. Kumbaga, merong tinitingnan na bagay na, itong bagay na to, magbibigay to sa akin ng swerte. Na ito, kapag nilagay ko to sa ilalim ng unan ko, ay, bukas, may magandang blessing na darating. Diba? Kumbaga, yung mga taong tong may pinaniniwalaan or ang word ng pinahahawakan na yung dahong laurel na makapagbibigay sa kanila ng abundance at prosperity. Yung mga taong to kasi nagiging mas focus sila dun sa goal nila, 'di ba? Mas nagiging hopeful. Hindi sila yung basta gumigive up kasi kumbaga meron silang patunay yung sa iba 'di ba? Kasi meron silang, I'm sure na iba na babalitaan nila, ay nagbigay ito ng swerte sa akin, baka sa akin pwede din. 'Di ba? At doon nagkakaroon tayo ng good mindset. So ibig sabihin, itong laurel na to, hindi siya magic. Pero pwede siya gawing maging reminder ng good mindset. Niwala po kayo sa feng shui o pamahiin, ang magandang paglagyan nitong mga laurel natin, una, yung kusina natin. Bakit kusina?
Kasi yung kusina natin, sumisimbolo ito sa abundance. Dahil marami itong pagkain, di ba? Doon tayo naghahain. Parang ang daming blessing natin natatanggap. So, pwede nyo siya ilagay sa isang garapon, dun sa southeast corner. Tapos, next naman, ay dito sa pintuan. Doon sa pintuan, parang din niyang lucky bamboo at snake plant. Oo. Dun sa entrance, sa labas. Pwede rin sa loob, kung nasa condominium kayo at bawal dun sa hallway nyo. Siyempre, mga hallway, tapos sa labas ng pinto, bawal maglagay ng mga dun mga ornamentals na di ba? O mga display, o nasa apartment kayo, bawal din yun, yung mga, ano tawag dito? Tenement ba tawag doon? Oo, basta yun. Pwede yung ilagay sa loob. Make sure lang na hindi nakaharang sa daanan para hindi sagapal. Wala nga tuloy-tuloy yung pasok ng swerte dito, di ba? At yun nga, ginagawa kasi ito pang cleanse. Ba't parang naiba yung camera ko? Ayan na, ayan. Na ibang way. Pang guard din to. Pag-cleanse ng mga taong, for example, may taong gustong lumapit o pumasok sa inyo. Lalo na inggitero-inggitera, ayaw kang sumaya. Gusto ka maghirap. Ay, totoo yan. Totoo yan. Naranasan ko yan recently lang. Oo. Ay, naku, ewan ko na. Dapat ko ba bang i-share to? O nagpatawas ako. Sabi niya, kaya pala, ganun kabigat yung dinadala namin. Siya may ginagawang ganyan, Tapos binigyan pa ako ng sakit. Pero ngayon, I'm okay na. Thank you, Lord. Siyempre, powerful pa rin yung yung prayers natin kay Lord. Tapos yan, mo, wala na yung bukol ko sa likod. Thank you, Lord. Thank you din sa nanggamot sa akin na albularyo. Anyway, yan, pwede nyo pang cleanse yung mga laurel, yung mga evil eye sa inyo. May mga iniisip na hindi maganda laban sa inyo. Diba? Na gusto kayong hindi sumaya. So, pwede yan, lahat ng mga isip niya, chupi ka dyan. Huwag kang papasok dito. I-cleanse natin yung taong to. Diba? So, yan, isa. Pangalawa pala. Yung pangatlo, wallet. So, sa mga may pinagdadaanan financial problem, ayan, pwede kayo maglagay nito sa wallet nyo. Yung hindi lagi nalalaglag ha, make sure lang na nakikip nyo yan mabuti. Hindi pwedeng tupiin, mas maganda. At hindi dapat bulky. Huwag naman sobrang, ang kapal-kapal niya. Wala sa dami yan. Nasa quality. Anong quality? Huwag katulad nito. Yan, buo yan, pero timo may butas. Buo to, pero merong sira pa rin. So, dapat buo. Ayan. Ganito, dapat buo. Diba? At tuyo. Huwag yung ilalagay yung sa wallet nyo yung fresh na fresh kasi magmo-moist yun. Diba? At dito, isusulat mo kung ano yung gusto mo. Anong gusto mo ma-achieve. For example, huwag yun na ilagay yung yung manalo sa loto. Alam na nating yan. Wala masyado na naniniwala talaga na nanalo dyan. Let's na lang. Yung makatotohanan na lang. Diba? Kung yan, gusto mo ma-promote, mapopromote ako or continue sa aking promotion. Or for example, ay mananalo ako sa patimpalak na to, contest na to. Or example, tataas syempre pag tumaas ang tataas sweldo mo, di ba? Or magiging maganda ang benta mo araw-araw. Or pwede rin lagay mo dito, wala kang sakit, hindi lang puro pera, pwede rin good health. Tapos ilalagay mo sa likod yung 8. Infinity symbol yon. Ibig sabihin parang walang katapusang blessing. So, yun ang gagawin nyo. Ang susunod ay yung sa bedroom naman. Bedroom for, tawag nito? Peace of mind. Dun sa mga hindi na masyado nakakatulog, piling nila parang sila may kasama sa room nila, parang ang bigat-bigat. So, for cleansing din, itong laurel, pwede kayo maglagay sa bedroom nyo. So, paano naman gawing pampaswerte ang mga dahon ng laurel? Una, yung intent method na tinatawag nila. Okay, yung intent method, kailangan na hawakan mo yung laurel mo ng 2 kamay. Kailangan tahimik at sabihin to sa sarili mo na this leaf
reminds me of abundance and positivity. Ganon. Ganon ang gawin mo, ha? At kailangan, um, ikaw lang. Mas maganda yung ikaw lang muna. Tahimik eh. Kumbaga parang ano to eh, meditation ba? Nabubul ako, nagme-meditate na lang. Para ka nagme-meditate. So, yeah. Yung iba, yung pangalawa naman, yung wish na gusto mong mangyari. Katulad ng sinabi ko kanina sa wallet. Andun na yon, di ba? Kung ano yung mga gusto mong marating. Pwede ba yan sa pera? Pwede rin yan sa health mo o sa health ng family mo. Yan. Then, yung pang third, yung ginagawa naman ng iba is the ritual. Yung iba, yung para nilang sinusunod katulad ng sage. Oo. Ingat lang po sa mga nagagawa ng ritual na to. Hindi ko, wala ako na-research kung paano ginagawa ng ritual, pero may nakikita ako na sinusunog nila yung laurel tapos sinasabi nila yung intention nila. Ganon yung ginagawa po ng iba. There lang mga besh, hindi ibig sabihin na wala kang laurel ay hindi ka swerte at hindi ka malas, okay? Ang tunay na swerte, nasa sipag yan. O wala yan sa dami ng laurel na kahit lagay mo sa sulok. Okay, ito ay parang tool lang naman to. Wala namang mawawala kung gagawin nyo. Pero syempre dapat sabayan natin ng sipag, tiyaga, huwag mag-give up, 'di ba? Good mindset. At huwag mo wala ng hope. If mawalan kayo ng hope, dasal lang. Makukuha yan sa dasal. Wala yan sa dami na o haba ng dasal mo, basta taimtim mo. At dun sa protection, ito napaka-powerful yung sinabi ng albularyo. Yung Salmo 91, noon pa, dinadasal ko na yan kasi before nag-attend kami ng El Shaddai. Kasi nga sakitin ako na. So yun, napaka-powerful ng prayers na yan for protection. So pwede yung idasal yan every 6 o'clock or bago kayo matulog. Actually, kabisado ko ba yung Tagalog noon, yung Salmo 91 or Psalms 91. Diba? At I hope nagustuhan niyo yung video natin ngayon, yung topic natin. Kung gusto niyo ng ganito pang topic, comment nyo na or meron kayong suggestion na gusto niyo i-topic natin about plants or about feng shui. Yan, comment nyo lang po. At dun sa mga naniniwala dito sa laurel na to, na naka-receive na swerte dahil sa paniniwala nila, i-share nyo naman. And don't forget, yung mga blessings na dumarating sa atin ay galing po sa Kanya, kay Lord. Until next time, bye and stay safe and happy!